Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Danilo. Nakatira dito sa Cananga, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan sa lugar ng Negros Occidental, kung saan ako ipinanganak at lumaki. Nangyari ito taong 1997. Sa taong ito ay nasa edad 14 na taong gulang pa lamang ako. Naninirahan kami ng pamilya ko malapit sa ilog. Sobrang hirap kasi namin noon. Tandang-tanda ko pang may mga araw na 2 beses o 1 beses lamang kaming nakakakain. Masipag naman ang aking ama. Yun nga lang ay hindi siya nakapag-aral noong kabataan niya. Kahit kinder man lang. Kaya hindi siya nakapaghanap ng maayos-ayos na trabaho. Kaya naman ang tanging alam lamang na trabaho ni tatay ay ang mga gawaing bukid noon. Pagtatanim ng mga saging, pangangaso, pagkokopra. Nga pala, hindi ko ikinahiya, Sir Seth, yung pagiging ganito ng aking ama. Dahil kahit sa ganun ito, mataas po yung pangarap niya sa aming mga anak niya. Palaging sinasabi ni tatay na mag-aral kaming mabuti para hindi magaya dito. Wala makuhang matinong trabaho dahil sa hindi siya marunong magbasa. Hindi ako ipinanganak na may malawak na lupain, mga anak. Tanging yung pag-aaral niyo lamang ang siyang maipapamana ko sa inyo. Kaya naman mag-aral kayo hanggat kaya ko pang maghanap buhay at malakas pa ang katawan ko. Ang mga katagang ito ang palaging tumatatak sa isipan ko. Kaya nagsikap talaga akong mag-aral noon. Hindi naman kasi lingid sa ating lahat na maliit lamang ang kinikitang pera kapag nasa mga liblib na probinsya at tanging pagbubukid lamang ang trabaho mo. May mga araw o linggo na wala talagang kinikitang pera si tatay dahil hindi siya nakakapagtrabaho. Lalong-lalo na sa tuwing darating ang panahon ng amihan. Yun bang buwan ng tagulan? Kapag ganon, hindi nakakaakit ng bundok si tatay. Gawa ng tumataas sa mga ilog na tatawiran patungong bundok at maputik at madulas din ang daan nun. Nga pala, itong taon ding ito ay buntis si nanay. Nasa 7 o 8 buwang buntis na ito sa bunso kong kapatid. Isang hapon, inutusan ako ni Delia na mag-igib ng tubig sa bukal. Paubos na raw kasi ang tubig inumin at wala na kaming gagamitin mamaya pag naghahapunan na. Kagad naman akong sumunod sa sinabi niya bago pa ito maggalit at magbunganga. Bitbit ang 2 galon ay nagmadali na akong naglakad papunta sa bukal. Ng mga panahong ito ay malinis pang bukal na pinagkukuhanan namin ng inuming tubig. Kahit na medyo may kalayuan ang pag-iigiban ko ay hindi naman ako natatakot. Sanay na akong mag-isang pumupunta sa bukal kahit na usap-usapan sa baryong may bagong yanggaw umano ang nagpapagala-gala. May nagsabi pang sa mga liblib daw na daan nagpapakitang bagong yanggaw na ito. At may kamuntikan pang mga mabiktimang binatilyo. Mabuti na lang at nakatakbo ang bata kung kaya't hindi natuloy biktimahin ng nilalang. Magmula nga noong mapabalitang tungkol sa bagong yanggaw ay pinagbawalan na ako ni nanay na magpaabot ng dilim pa uwi sa bahay. May kalayuan pa naman ang bahay namin mula sa mga kapitbahay nun. Kaya't huwag ko nang ugaliin ang umuwi ng alanganing oras. Sinabi niya ring wag na akong mag-igib ng tubig sa bukal kapag pasado 6:00 na ng hapon. Natatakot daw siya at napapaisip na baka mamaya makasalubong ko yung bagong yanggaw. Para hindi na mag-alala si nanay, tumangulang ako bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, habang papatawid ako sa ilog, napansin kong may asong tumatahol mula sa likuran ko. Nung lingunin ko ito ay nakita ko ang alagang aso ni Ating Delia. Humabol pala ito at walang tigil sa kakatahol habang nakatingin ng diretso sa unang bahagi ng daan. Nang tingnan ko ang parte kung saan nakatingin ang asong yon, may nakita akong matandang babae ang nakatayo at nakatalikod sa gawi ko. Kaagad ko namang sinaway ang aso sa pag-aakalang nakikiigib lamang ang matanda. Dahil naroroon ito sa bukal kung saan ako nag-iigib ng tubig. Pero agaran ding napakunot ang noo ko nang mapansing wala namang dalang lalagyan ng tubig ang matandang yon.
Saan niya ilalagay yung tubig kung sakaling mang mag-igib siya, di ba? Baka iinom lang o kaya maghugas ng kamay. Sambit ko sa isipan ng masipatang maruming kamay nito. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtahol ng kasama kong aso. At kahit anong saway ko dito ay hindi pa rin ito tumitigil sa pagtahol nun. Medyo nayayamot na ako habang sinasaway ito. Maya-maya ay nagulat ako at saglit na napatanga. Nung biglang humarap sa gawi ang matandang babae at matalim na tumitig. Bahagya pa akong napaatras dahil sa gulat. Ang kasama ko namang aso ay napansin kong parang nabahag ang buntot nito. Sabay tago sa likuran ko't umuungot na para bang takot na takot. Nakailang beses pa akong tumikhim at nilakasan na ang loob. Dahan-dahan akong nagpatuloy sa paglalakad papalapit sa matanda. Mga ilang hakbang na lamang ang layo ko sa matanda. Tinanong ko siya kung maghuhugas ba ito ng kamay. Mabilis na nag-iwas ng tingin ng matanda at dahang-dahang tumango. Nakahinga ako ng maluwag at napangiti nang malaman ko kung ano ang gagawin niya. Nawala din ang kabang nararamdaman ko. Sa garalgal na boses ay tinanong ako na matanda kung mag-iigib ba umano ako. Oo po, tugon ko at hindi na muna agad lumapit sa bukal. Hinintay ko na muna itong matapos maghugas ng kamay bago lumapit sa bukal na yon. Saglit naman akong sinipat ng matanda at nakangising nagtanong ulit kung taga saan ako. Diyan lang po yung nag-iisang bahay na may malawak na bakuran. Sabi ko at itinuro kung saan banda ang bahay namin. Sa katagalang pakikipag-usap ng matandang babae, napapansin kong parang nag-uusisa na siya tungkol sa aking ina. Kung palagi ba itong umaalis sa bahay, anong oras umuwi, at kung ilang buwan na daw itong buntis. Nagtataka man ako ay inisip ko na lamang na baka kakilala na matanda ang aking ina. Kaya't ganun ang mga katanungang binibitawan niya. Makalipas ang ilang minuto ay agad nang naglakad palayo ang matandang ito. Sige pa rin ang tahol ng alaga naming aso at sinusundan ng tingin ng matanda. Nung makita kong medyo nakalayo na siya ay saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Panay na rin ang pagpunas ko ng ilong at pagbuka ng hininga dahil halos malanghap ko na kanina ang napakabahong amoy niya na alam kong nanggagaling sa kanya. Garami na ba yung kabaho ng matandang yon? Parang ilang linggo na yatang hindi naliligo at nagpalit ng damit Amoy daing na bulok. Sambit ko sa sarili at mabilis nagsali ng tubig sa bitbit kong galon. Matapos kong mapuno ang 2 galon ay naglakad na rin ako pabalik sa bahay. Sumunod naman ang aso, pero panay pa rin ang tingin nito sa gawi kung saan dumaan kaninang matanda. Maya't maya din itong tumatahol na para bang may nakikita pa rin ito. Nakailang beses ko itong sinaway para lang tumigil sa kakangawa nun. Pagdating ko sa bahay ay nagulat pa ako nang bigla na lamang akong bulyawan ni nanay. Tinanong ako kung saan daw ako nagsusuot kayong pag-iigib lang naman ng tubig ang inuutos ni Delia sa akin. Ano bang sabi mo, Nay? Nag-iigib lang naman ako ng tubig. Wala naman po akong ibang pinuntahan. Bakit niya naman po natanong to? Sinabi niya na napakabaho ko umano. Para akong daing na binilad ng ilang araw at hinayaang dapuan ng langaw at inuud ng napakarami. Magmadali daw akong pumunta sa ilog at ilublob ko ang katawan dahil amoy daing akong pinuputakti ng napakaraming uod. Grabe naman sa daing, Nay. Reklamo ko pa. Ilang beses kong inamoy-amoy ang kilikili at gamit ko. Hindi ko naman naamoy na mabaho ako. Maging ang kapatid kong si Delia ay nagtataka din sa sinasabi ni nanay matapos niyang utusang kumuha ng sabon. Narinig ko pang nagwika ang kapatid kong hindi naman daw ako mabaho nun. Na wala siyang naaamoy, kaya't bakit kinailangan ko pang maligo ng alanganing oras. Mas lalo namang lumakas ang boses ni nanay at tinanong ang kapatid ko kung anong klaseng ilong meron ito. Kahit nga may kalayuan pa ako kay nanay ay nalalanghap naman nun ang aming inang sa akin nang galing ang mabahong amoy. Kaya't imposibleng hindi yun naaamoy ng kapatid ko. Napapailing na lamang at ipinagpalagay na lamang na baka sensitibo lang siguro ang pangamoy ni nanay.
Dahil buntis ito. Baka kaya ganon. Nung pumatak na ang 6:00 mahigit ng hapon, habang nakaupo ako malapit sa bintana, ay may natanaw akong figura ng tao sa hindi kalayuan. Hindi ko gaanong naaaninagan yon gawa ng ang kalahating figura ng katawan nito ay nakakubli sa isang punong hindi naman gaanong kalakihan. Yun bang parang nakasilip lamang ito at matamang nakamasid sa bahay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ako ng kilabot. Nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Naitanong ko pa sa isipan kung sino ang taong nakita ko at ano ang ginagawa niya. Akala ko nga magnanakaw pero napapatanong ako kung anong nanakawin niya. Mas mahirap pa kami sa daganon. Pero noong tatayo na sana ako ay narinig ko na naman ang sunod-sunod na pagtahol ng aso namin. Kumakawag-kawag pa ang buntot nito na para bang may kinatatakutan. Panandali ang tiningnan ko ang aso at sinaway itong huwag maingay, na mabubulabog niya ang mga alagang manok na nasa silong na ng bahay. Mayayari na naman ako kay tatay kapag kulang yung mga manok niya sa silong Pumasok ka dito. Sigaw ko sa aso nun. Malapit kasi ito sa gilid ng bahay kung saan naroroon ang alagang manok ng aking ama na bagong pisalang ang itlog. Umungot naman ang aso namin at nagmamadali nang pumasok sa loob ng bahay. Nung muling ibinalik ko na ang tingin sa figurang nakita ko kanina, kumunot ang noo ko kasabay ng pagtataka. Wala na ang bulto ng taong nakita kong nagkubli. Nalingat lamang ako saglit ay bigla nang nawala yon. Tuloy, hindi ko alam kung babae ba yun o lalaki. Ilang beses ko pang iginala ang paningin sa pagbabaka sakaling may makitang tao pero dumating na lamang si tatay galing sa bukid. Wala akong nakitang kahit na ano. Nagtataka namang tinanong ako ni tatay kung sino daw ang tinatanaw ko. Kanina pa umano niya akong nakikita mula sa bintana at para bang may hinahanap. Hindi na ako nagdalawang isip pang sabihin sa aking ama ang tungkol sa nakita ko kani-kanina lang bago siya dumating. Sumeryoso ang mukha ni tatay at saglit na tumingin sa paligid. Bago ako inutusang sarado na ang pintuan at mga bintana noon. Maglagay daw ako ng asin sa bawat bintana. Kung kanina ay si tatay ang nagtataka, ngayon ako naman, nagtatanong ako kung bakit ang aga namin magsarado ng bintana at bakit kailangan kong maglagay ng asin. Huwag ka na magtanong pa, Danilo. Sundin mo na lamang muna yung inutos ko at huwag na huwag mong kalilimutan ang bilin kong maglagay ng asin ha. Dahil sa nakita kong mas lalong sumeryoso ang mukha ni tatay, hindi na ako nagtanong pa uli. Ginawa ko na lamang ang mga iniutos niya at pagkatapos ay tinulungan ko na si Ate Delia na maghanda na makakain nun. Noon ngang naghahapunan na kami ay nagkwento si tatay kay nanay tungkol sa bali-balitang may namiminsalang aswang na naman umano sa baryo. Ang punteriya umano ng nilalang, mga alagang hayop. Ilang araw na umanong namiminsala ang aswang at halos lahat na ng kabayan sa bungan ng baryo ay namamatayan na ng mga alagang hayop nila. Sandali lang, totoo ba yung sinasabi mo? Bakit parang wala naman akong nasagap na balita tsaka wala ding sinabi sa akin si Maring Elena na may aswang na naman palang namiminsala? Wika ng aking ina. Ayon naman sa aking ama, nalaman niyang tungkol sa mga bagay na yon doon sa kaibigan niyang si Fredo. Nakasabayan niya ito kaninang umakyat ng bundok at ito ang nagatid balita tungkol sa mga usap-usapan sa bungad ng baryo. Binalingan ako ni tatay at ako ang kinausap. Anak, Danilo, yung mga alaga nating manok ha. Pagka-uwi mo galing eskwelahan, huwag mong kalilimutang ilagay agad sa silong ng bahay ang mga nangamanok na yon. Iisara mo rin mabuti ang labasan sa silong at baka mamaya maggawin na dito sa atin yan. Mayari pa yung mga alaga natin. Dagdag niya pang saad. Sa ngayon ay wag na raw muna akong sumama sa kanyang umakyat ng bundok.
Mainit-init pa ang bali-balita tungkol sa aswang at kailangan ako sa bahay dahil ako lamang ang nag-iisang lalaking anak niya. Kung kaya't ako lamang ang maaasahan niya noong mga panahon na yon. Tandaan mo palagi ang bilin ko Hanggat wala pa ako dito sa bahay ay bantayan mo yung nanay mo. Buntis yan at alam naman nating mabango sa aswang yung mga babaeng buntis. Tsaka yung sinabi mo sa akin kaninang bulto ng taong nakita mo. Sa susunod kapag nakita mo uli sigawan mo at pagbantaan mo para hindi na bumalik pa. Sumabat naman si Ate Delia at nagwikang bakit hindi na lamang kami lumipat ng tirahan sa ibang lugar. Natatakot na raw kasi ito sa mga naririnig na balita. Baka mamaya, naglalakad siya pa uwi galing sa eskwela ni makasalubong niyang nilalang na yon at may mangyaring hindi maganda sa kanya. Bumuntong hininga pa ito at nagsabing kung bakit sa dinami-rami pwedeng matirahan, bakit sa liblib na lugar pa kasi nagpatayo ng bahay si tatay. Sinaway naman ni nanay si Ate Delia at sinabihang intindihin na muna ni Delia ang sitwasyon namin. Umingos ang ate ko at sinabing kung sana'y sa bungad ng baryo kami nanirahan hindi kami mangangamba dito. Maraming mga kapitbahay ang makakatulong sa amin oras na may mangyaring hindi maganda. Nung nasa kalagitnaan na ng pagrereklamo ang kapatid ko, halos sabay kaming napaigtad ng biglang may lumagabog sa likuran ng bahay namin. Para itong bugkos na bunga ng niyog ang nalaglag mula sa puno. Saglit pa kaming nagkatinginan ni tatay bago niya ako inutusang kunin ng itak. Dito lang kayo sa loob May titingnan lang ako sa labas. Turan ng aking ama matapos iabot ang itak sa kanya. Saglit lang po, sasama ako. Tay, saglit. Sabi ko. Pero umiling si tatay at nagwikang bantayan ko na lamang si nanay. Baka raw mamaya may masamang loob ang sumalis niya paglabas niya. At bigla yung pumasok sa loob ng bahay namin. Hindi na ako nakapagsalita pa ulit. Nagmamadali nang lumabas ang aking ama. Sandaling katahimikan ang namutawi sa loob ng bahay. Maya-maya ay narinig ko ang sunod-sunod na pagtahol ng alaga naming aso. Kung kaya't nagmadali na akong lumapit sa bintana at pilit na sumilip sa labas nun. Nang sa ganoon ay malaman ko kung ano na ang nangyayari. At kung nasaan si tatay. Nagmungkahi kasi noong lumabas siya ay hindi ko na narinig ang boses niya. Hindi ko na rin alam kung saan ito nagpunta. Pero wala pa mang ilang segundong nakasilip ako sa siwang, ay naramdaman ko na lang ang malakas na paghatak sa akin ng aking ina. Sinabihan niya akong wag nang sumilip pa at baka kung ano pang makita ko sa labas ng bahay noon. Sinabi ko sa kanyang gusto ko lang malaman kung nasaan na si tatay at kung ano nang nangyari. Bakit wala akong naririnig na mga kalabugan? O kahit yabag man lamang ng kung ano nun. Puro alulong lamang ng aso namin ang naririnig ko. Maya-maya ay natigilan ako sa pagsasalita nang mapansin kong namumutla si nanay. Nay, ayos lang po ba kayo? Mabilis na inalalayan ko siya paupo at nagmadaling kinuha ang langis sa altar. Nang makitang napapangiwi na siya at hinawakan ng tiyan. Isa lang kasang ibig sabihin nun. Sumakit na naman ang tiyan nito. Agaran namang nilagyan ni Ate Delia ng langis ang tiyan ni nanay. Noong makabalik na ulit sa loob ng bahay si tatay, ay tinanong ko siya kung ano ang nakita niya sa labas nun. Ayon naman sa aking ama, paglabas niya kanina at umikot siya sa likuran ng bahay kung saan niya narinig ang ingay nun. Meron siyang nakitang malaking pusa. Mabilis itong kumaripas ng takbo palayo. Kasabay ng pagkaripas noon ay nakarinig din siya ng kakaibang huni. At alam niyang kagagawa nito ng isang aswang. Nangilabot ako nang marinig ang sinabi ni tatay. Dagdag niya pang saad. Kaya niya nasabing aswang ang nilalang na nakita gawa ng hindi umano pangkaraniwan ang laki ng hayop na ito. Lalong-lalo na noong nakita niya kung gaanong kabilis at kaliksing kumilos ang pusang nakita niya. Maliban doon ay may mabahong amoy din siyang nanglanghap na sa pagkakaalam niya ay tanging ang mga aswang lamang at ibang nilalang ang may ganong klaseng amoy.
Yun bang amoy imbornal na amoy nabubulok na patay? Mukhang tayo na yung pinupuntirya ng pesteng aswang Aniya. At naikuyom nito ang kamao at nagtanong kung ano ang nangyayari kay nanay. Tay, yun ba yung bagong yanggaw na sinasabi nila? Tanong ko. Umiling-iling ang aking ama at sinabing sa palagay niya hindi. Mukhang ibang nakita niya. Sandaling humugot ng malalim na hininga si tatay bago nagwikang pupuntahan niya raw sa mga sumunod na araw ang kakilalang manggagamot na nasa karatig lugar. Tatapusin niya lang ang gawain sa bukid pero pupunta ng manggagamot na ito. Hihingi ito ng pangontra sa aswang para kahit papano ay mapanatag siya kapag wala siya sa bahay o kung aabutan man siya ng dilim bago makauwi nun. Pagkalapag ng itakay nilapitan ni tatay ang aking ina at tinanong kung ayos na ba ang pakiramdam nito na siyang tinugunan naman ng aking ina. Nang gabing yon ay hindi kami nakatulog ng maayos. Inaabangan namin kung sakali mang babalik pang aswang na sinasabi ni tatay. Pero dumaan na lamang ang ilang oras. Walang aswang ang bumalik sa bakuran ng bahay. Hindi na rin sumasakit ang tiyan ng aking ina. Kung kaya't sinabihan ako ni tatay na magpahinga na. Sa tingin niya ay hindi na daw babalik ang nilalang. Siya na lamang din muna umanong bahala kay nanay magbantay. Gigisingin na lamang ako kapag may nangyaring hindi kaaya-aya sa paligid ng bahay noon. Habang lumilipas ang araw, napansin ko na ang panakanakang huni ng wakwak tuwing sumasapit ang gabi. Sa pakiwari ko ay para bang nagpabalik-balik lamang ito sa punong malapit lamang sa bahay namin. Tuwing hating gabi naman ay napapansin kong para bang bigla-biglang lumalakas ang ihip ng hangin at naririnig ko ang mayat-mayang paghampas ng mga sanga sa bubungan. Minsan pa nga ay napapaisip na lamang akong baka may paparating na bagyo. Kaya ganun na lamang kalakas ang haguni ng hangin na ito at paghampas ng mga sanga ng punong kahoy sa bubungan. Si tatay naman ay mas lalo pang naging abala sa trabaho. Sabi niya, malapit ng tagulan kaya't kinakailangan niya ng madaliin ang pagkokopra ng niyog. At baka sa mga sumunod na linggo ay hindi na siya makakaakyat pa ng bundok. Pansamantala ay bantayan ko na muna ang aking ina at huwag kalimutan ang mga ibinili niya. Lalo na't pagsapit ng kinahapunan at wala pa siya. Isang umaga, nadatnan ko ang mga magulang ko sa kusina at nagkakape. Napansin kong panay ang paghihikab ni nanay na parabang hindi siya nakatulog ng maayos. Tinanong ko si nanay kung ayos lamang ba siya. Kung bakit parang nangangalumata siya noon. Ayon naman sa aking ina, hindi daw siya gaanong nakatulog ng maayos kagabi. Pakiramdam niya raw kasi ay may umaaligid na naman sa bahay. Ayaw niya namang bumangon o kaya ay gisingin ng aking ama dahil alam niyang pagod ito sa trabaho nito mga nagdaan. Dagdag niya pang sabi, nitong mga nagdaan ay parang mas lalong tumindi pa ang pagpaparamdam ng nilalang. Kaya't hindi na tama na hayaan na lamang ang nilalang na itong magpabalik-balik sa bakuran ng bahay. Sumabat naman ang aking ama at sinabing samahan ko daw siyang manguha ng mga pangontra sa aswang. Nakausap niya na umano ang anak na manggagamot kahapon. Wala pang ama nito dahil nasa karatig lugar nanggagamot. Pero kahit na hindi nakahingi ng pangontra sa aswang si tatay, ay may itinuro naman ang anak ng manggagamot kung saan pwedeng manguha si tatay ng baging na makabuhay at bagakay na tapol. Matindi umano ang takot ng aswang pagdating sa mga ganong klaseng pangontra. Dahil oras na masugatan ng bagakay na tapol ang nilalang, tiyak ay hindi na umano yun gagaling pa kahit na anong panggagamot pa ang gawin ng nilalang na yon. Mabuti na lang at nabutan ko kahapon yung anak na magagamot kaya nakahingi ako ng idea kung sa makakuha ng pangontra ng mga pesteng aswang na yan. Sa paglipas ng mga oras at matapos kong samahan si tatay na manguha, isa-isa na naming inilagay ang mga bagakay sa bawat sulok ng bahay at nagsabit na rin kami ng mga makabuhay sa bintana at pintuan nun. Naglagay din si tatay ng 3 pirasong walistingting sa pintuan nang sa gayon na hindi makapasok ang aswang sa loob ng bahay.
Tingnan natin kung makakalapit pa dito sa bahay natin yung mga animal na yan. Sabi pa ng aking ama habang inaayos sa pagsabit ang baging ng makabuhay nun. Habang abala kami sa paglalagay ng mga pangontra, ay nagkwento si nanay kay tatay tungkol sa kaganapang nangyari sa kababari naming buntis. Ayon kay nanay, kanina ay pumunta umano sa bahay namin ang kumare niya at ibinalita sa kanya ang tungkol sa buntis na nakunan nun. Kaya pala panay ang pagbulahaw ng mga alagang aso ng mga kapitbahay ng buntis ng ito. Yun pala, may kababalagan na namang nangyayari. Pinag-iingat pa ni Aling Elena ang aking ina dahil nga buntis ito at baka mamaya siya na ang puntiryahin ng nilalang. Halos lahat raw kasi ng mga buntis sa baryo ay kanya-kanyang nagpuntahan na muna sa mga kaanak na nasa karatig lugar. Sa takot na baka isa sa kanila ang isusunod na biktimahin ng nilalang na ito. Huwag kang matakot, Pilar. May mga pangontra ka na kaming nilagay ni Danilo dito sa bahay. Kaya hindi ka na malalapitan pa nun. Sabi ni tatay. Yun ang nga sabi ko kay Maring Elena at naikwento ko na rin sa kanya yung mga kababalagang nangyayari dito sa atin nito mga nagdaang gabi. Tugon ni nanay. Hindi ko na napakinggan pa ang ibang pinag-uusapan nila gawa ng naging abala na ako sa paglalagay ng iba pang mga bagakay na tapol. Matapos ang mga ginawang pangontra namin at sumapit ng dapit hapon, nasa loob na ng bahay si nanay at ang kapatid ko. Samantalang ako naman ay inutusan ni tatay na magsiga ng goma. Pagkatapos kong magsunog ng goma ay agaran na akong pumasok sa loob. Pagkatapos ay tinulungan ng kapatid ko mag-asikaso ng pagkain para sa hapunan. Habang abala sa ginagawa, muli ko na namang nakita ang matandang babae na nakita ko noong nakaraang nag-igib ako ng tubig noon. Nakatayo lamang ang matanda sa hindi kalayuan at nakatanaw sa bahay namin na parang may inaabangan. Kakaiba ang pagkakatitig ng matanda sa bahay. Pailalim yun at napansin ko rin parang hindi nito napipigilan ng pagtulo ng laway sa bibig niya. Panay pa ngang pagpunas nito ng laylayang damit sa bibig eh. Kinutuban na ako ng hindi maganda habang nakatanaw sa matanda. Pakiramdam ko ay may hindi tama sa taong ito. Nag-umpisa na rin akong kabahan sa hindi mawaring dahilan. Pero noong makita kong tumalikod na ang matanda at nagmadaling lumakad palayo, napabuga ko ng malalim na hininga. Noon ngang naghahapunan na kami ay bigla na lamang umalinsangan ng buong paligid. Nakakarinig na kami ng mahihinang huni ng wakwak. Saglit na nagkatinginan kami ni Ate Delia. Punyemas talagang tayo talagang pinupuntiryan nito eh, sabi ni tatay. Tumigil sa pagkain ang aking ama at nagmadali nang umalis sa pagkainan. Sa pag-aakala kong lumabas siya ng bahay, tumigil na rin ako sa pagkain at lumabas na ng kusina. Pero noong nasa pintuan na ako ay nagtataka ako dahil sa nakasarado pa yon. Hindi lumabas ng bahay si tatay. Babalik na sana ako sa kusina para tingnan kung naroroon ba ito. Pero natigilan ako sa pagakbang nang marinig ko ang malakas na pagbulahaw ng alaga naming aso sa labas noon. Hindi na ako nakapag-isip at agaran ko nang binuksan ang pintuan para sana'y tawagin ang aso at papasukin sa loob. Pero gayon na lamang ang gulat at kilabot na nararamdaman ko nang may nakita akong malaking nilalang. Ang nasa harapan ng nakahandusay na aso na wala ng buhay. Bilog ang buwan ng gabing yon kung kaya't kitang-kita ko kung paanong dukutin ng mahabang kuko ng nilalang ang tiyan ng aso at walang habas na hinatak nito ang bituk at pinagpiyestang kainin. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ramdam ko ang pangangatog ng tuhod at hindi ko kayang igalaw ang mga paa ko. Sobrang kilabot din ang nararamdaman ko habang pinamagmasdan ng nilalang na hindi ko mawari kung anong klase. Parang pinaghalong baboy ramang ulo, pero yung katawan ay asong napapalibutan ng mga makakapal na buhok.
Umaangil din ito na parang pusang gutom na gutom. Maya-maya ay bigla na lamang akong nagulat nang may nagpaputok mula sa bintana. Si tatay. Hawak-hawak nitong skopetang ginagamit niya sa pamamaril ng mga ibon o kaya'y mga ligaw na hayop sa kabuntukan. Sunod-sunod na pinaputukan niyang nilalang. Nang matamaan ni tatay ito ay nakita kong mabilis itong kumaripas ng takbo palayo. "Danilo, tara! Habulin natin! Huwag nating hayaan makalayo pa yung pesteng yon." Matapos akong sabihan ni tatay ay saka ko pa lamang naigalaw ang katawan. Mabilis kong kinuha ang nakasukbit na itak sa dingding ng bahay at nagmadali ng sumunod sa kanya. Maya-maya ay narinig ko ang sunod-sunod na pagpapaputok ng baril ni tatay. At sa hindi kalayuan ay may natanaw akong matandang babae ang tumatakbo papasok sa masukal na kagubatan. Habang hawak-hawak nitong dibdib niya. Halos hindi ako makapaniwala dahil ang kasalukuyang matandang hinahabol namin noon ay siyang matandang nakita ko kanina bago maghapunan. At siya rin ang matanda sa bukal. Hindi tinigilan ni tatay ang sunod-sunod na pagpapaputok ng baril hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin namin. Kinuwento ko kay tatay na nakita ko na itong matandang ito. Sabi niya, mabuti na lang talaga at naglagay na kami kaagad ng mga pangontra sa bahay dahil siguro naggalit ito sa ginawang pangontra dahil hindi na ito makalapit sa bahay namin. Kung kaya't ang alaga na lamang naming asong pinagdiskitahan niya. Di na babalik yun. Kung hindi yun napuruan, natitiyak kung ilang linggo yung magpapagaling. Sa dami ba namang tumamang bala sa katawan eh? Kinabukasan, nang malaman na manggagamot na may aswang na sumugod sa bahay namin. Pumunta ito. Sinuri ang ipinagbubuntis na nanay kung nasa maayos lang bang kalagayan. Habang sinusuri niya si nanay ay napag-alaman naming siya pala ang gumamot doon sa dalagang napapabalitang bagong yanggaw. Kaya ilang araw siyang wala. Ang anak niyang panganay umano ang nagbalita sa kanya tungkol sa pagpunta ni tatay sa bahay. Matapos magamot si Nanay Sirset ay sinabi na manggagamot na nasa maayos na kalagayan na ito. Kaya't walang dapat ipag-alala ang aking ama. Bago umalis sa manggagamot ay may iniwan siyang pangontra. Binilinan niya rin ang aking ina na dalhin ito palagi. Tungkol naman sa matandang babae, hindi ko na ito nakita pa ulit. Natahimik na rin ang usap-usapan patungkol sa aswang. Dahil lumipas lamang ang isang linggo, may nanirahan ng isang manggagamot sa baryo namin.